What's my schedule for today, Sophie? Kapapasok pa lang niya sa opisina ng kanyang boss, pero yun na agad ang sinalubong nito sa kanya. Hindi pa man siya tuluyang nakakaupo, yun agad ang tanong sa kanya. Kalma, boss. Kita mong kapapasok pa lang ng tao tapos magtatanong ka kaagad. Di pa nga ako nakakalampas sa pinto. Umakto siyang tinuturo ang pinto, pero inirapan lang siya ng lalaki. Sungit. Bulong niya sa kanyang sarili bago kunin ang kanyang iPad sa loob ng kanyang bag. May meeting kayo ngayon with Mr. Salazar at pagkatapos nun, wala na kayo masyadong gagawin pero mamayang pagsapit ng 6:00, may dinner date kayo kasama si Miss Sheila. Mahabang salaysay niya. Sheila? Nagtatakang tanong ni Julian. Yes, sir. Ang mami niyo pa nagsabi sa akin na ilagay ko sa schedule niyo ang dinner date niyo ni Miss Sheila para hindi niyo raw po makalimutan. Bilib din siya sa boss niya dahil iba-iba ba naman ang babaeng kadate nito. Pakisabi kay mom na wala akong balak pumunta sa dinner date na yan. I have so many things to do today at wala na akong oras para pumunta pa dyan. Kita niya ang pagsalubong ng kilay ni Julian. Mukhang wala ito sa mood. Pero sir, wala naman po kayo masyadong gagawin ngayon. Hindi niya na natuloy ang kanyang sasabihin dahil hinampas ng malakas ng lalaki ang lamesa nito. Dahilan upang mapatalon siya sa gulat. Sundin mo na lang ang inutos ko, Sophie. Nakasimangot na sabi ng lalaki. Napasimangot din siya sa inasta nito. At padabog na lang na lumabas sa opisina ni Julian. Mabuti na lang talaga at gwapo ito at malaki magpasweldo dahil kung hindi, matagal na siyang nag-resign. Sa buong araw na yon, wala siyang ibang ginawa kundi tignan ng mga papeles na ipapapirma kay Julian. Isang pagkakamali lang kasi, maaaring maging problema yon sa kumpanya. Sobrang halaga pa naman ng pirma ng boss niya. Habang may ginagawa, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Julian. At doon niya nakita ang lalaki na sinusuot nito ang coat, kaya dali-dali namang tumayo si Sophie. Saan kayo pupunta, sir? Tanong niya bago lumapit sa lalaki. Dad wants to talk to me. Sumama ka na rin, dahil paniguradong gusto ko rin niya makita. Sambit nito bago siya irapan at maglakad papalayo. Kundi niya lang talaga kilala ang boss niya, iisipin niya nagsiselos ito sa kanya. Pero hindi naman sa pagmamalaki. Paborito siya ng ama ni Julian. Mas pabor pa nga ang matanda sa kanya kesa sa sarili nitong anak. Nang makitang malayo na sa kanya si Julian, agad siyang tumakbo para mahabol ang lalaki. Nang makababa sila, nakita niya agad ang sasakyan nila, kaya agad niyang pinagbuksan ng pintuan ang lalaki. Nang masigurong ayos na ang boss, agad naman siyang umupo sa tabi ng driver. Tahimik lang sa buong biyahe ang lalaki, habang si Sophie at ang driver nagkukwentuhan naman. Kamusta na pala si Rachel, Kuya Rosh? Tanong niya sa lalaki. Ayun, nag-aaral na siya. Tuwang-tuwa nga siya nung makita niyo yung eskwelahang papasukan niya. Tas nung pagka-uwi, agad niyang pinakita sa akin yung stars na nakuha niya. Si Rachel ay anak ni Kuya Rosh. Scholar niya ang bata. Malaki naman ang kinikita niya sa opisina. Dahil bukod sa siya nalang mag-isa sa buhay, may ipon din naman siya. Mabuti naman kung ganon. Napakakwelang bata pa naman ni Rachel, Kuya Rosh. Natatawang sambit niya. Sa buong pag-uusap nila hindi man lang nagalit si Julian. Dahil kung ibang boss, paniguradong nagalit na ito. Dahil ikaw ba naman na sekretarya, nakikipagdaldalan sa driver, habang ang boss nasa likod lang. Makalipas ang 30 minutos, nakarating na sila sa mansyon ng mga magulang ni Julian.
Ilang beses na siyang nakapunta rito pero hanggang ngayon namamangha pa rin siya. Akmang bubuksan niya ang pinto ng sasakyan pero may nauna nang gawin to. Nang tignan niya ito, nakita niya ang boss niya na nakasimangot na naghihintay sa kanya habang hawak ang pintuan. Alam niyang namumula ngayon ang kanyang pisngi. Kaya pilit niya yun tinago. Minsan lang ito gawin ni Julian kaya kinikilig talaga siya. Habang naglalakad papasok, sumalubong sa kanilang napakaraming maid na nakahileras sa bukana ng malaking pintuan. Sa dulo noon, naroon sina Mr. and Mrs. Markovo. Good morning, Mom and Dad. Bati ni Julian, kaya ganun din ang kanyang ginawa. Nang makita sila na mag-asawa, agad tumayo ang mga ito. At ganun na lang ang kanyang gulat dahil nilampasan ng mag-asawa ang kanilang anak at siyang sinalubong ng yakap. Kumusta ka, Sophie? Hindi pa naman ganun katagal ang huling pagkikita natin pero ba't parang pumayat ka? Pinapabayaan ka ba nitong damuho kong anak? Tanong ng ina ni Julian, kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Mom, ako yung anak niyo. Bakit mas inuna niyo pa yung salubungin sekretarya ko lang yan. Naiinis na tanong ni Julian, kaya nakatanggap naman ito ng malakas na batok sa kanyang ama. Ayusin mo yung pananalita mo. Araw-araw ka naming nakikita, habang si Sophie minsan lang namin siya nakikita. Kaya manahimik ka muna dyan sa isang gilid. Sambit ni Mr. Markovo. Pagkatapos siyang kausapin ng mag-asawa, agad silang pumunta sa sala para doon mag-usap. Kumusta naman ang kumpanya, Julian? Tanong ng ina nito habang umiinom ng tsaa. Matibay pa naman ang pagkakatayo. Magaling ang architect at engineer na kinuha nyo. Nahampas na lang ni Sophie ang kanyang noo dahil sa pamimiloso po ng kanyang boss. Mukhang sinumpong na naman ito ng tililing niya. Ganito ba talaga ang boss mo, Sophie? Baka pinababayaan na nito ang kumpanya namin. Pero hindi mo lang sinasabi dahil tinatakot ka lang niya. Dahil sa sinabi ng ama ng lalaki, agad siyang nataranta bago umayos ng upo. Hindi niya naman po pinapabayaan yung kumpanya. May regla lang po siya ngayon at sinusumpong ng, alam niya na, tililing niya. Dahil sa kanyang sinabi, napatayo ang kanyang boss sa kanyang kinauupuan na naging hudyat para sa kanya na tumayo at tumakbo palayo dito. Boss, joke lang. Nagbibiro lang ho ako. Sigaw niya nang makita niyang hinahabol siya ni Julian habang tinatanggal nito ang sapatos na suot na mukhang balak ibato sa kanya ng lalaki. Come back here! Naghabulan lang silang dalawa sa buong mansyon habang ang mga magulang ng lalaki tumatawang nanonood lang sa kanila. Gusto niyang magpatulong sa mag-asawa pero alam niyang pagtatawanan lamang sila nito. Sa sobrang pagod, napahinto na lang siya sa pagtakbo habang hinahabol ang kanyang hininga. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang dumapos sa kanyang noo. Aray ko! Malakas na sigaw niya habang hawak ang kanyang noo. Agad niyang tinignan kung ano man ang tumama at doon niya nakita ang sapatos ng boss niya. Are you okay? Kahit na kumikirot ang kanyang noo, tinignan niya pa rin kung sino ang nagtatanong sa kanya. At doon niya nakita si Julian na bakas sa muka ang pag-aalala. Sakit ng sapatos mo, boss ha? Gawa ata yan sa bakal eh. Daing niya habang hinihilot ang kanyang noo. I'm sorry. Kasalanan mo naman kasi. Kasalanan mo yan. Kaya tignan mo, nagkasugat ka patuloy sa noo. Sambit ni Julian habang hinahaplos ang noo niya. Wow! Thank you ah! Thank you sa sorry mo, boss. Na-appreciate ko ng sobra. Sarkastiko niyang sambit. Dahil sa pag-uusap nila ng kanyang amo, hindi na nila namalayan na nakatingin na sa kanila ang mag-asawa habang may nanunuksong tingin at itinataas baba pa ang kilay ng mga ito. Aren't they sweet, honey? Tanong ng ina ni Julian sa asawa nito.
Kaya naghiwalay naman sila agad. Lumayo sila sa isa't isa. Why did you call us pala, Dad? Pagpapalit ni Julian ang pinag-uusapan ng mga magulang nito, dahilan upang maging seryoso ang mukha ni Mr. Merkovo. Ang kaninang magaang atmosfera biglang napalitan. Mukhang naramdaman yun ng lahat kaya ang mga katulong na nasa malapit lang ay biglang umalis para bigyan sila ng privacy para makapag-usap na maayos. Akmang aalis din sana siya. Pero pinigilan siya ng boss niya. Kaya wala na siyang ibang nagawa kundi maupo sa tabi ni Julian. I want you to find your half-sister, Julian. Kita niya kung paano kumunot ang noon nito. Napakuyom din ng kamao ang lalaki. Kaya agad niya itong pinakalma sa pamamagitan ng paghaplos sa likod nito. Half-sister? Did you just cheat on Mom? Pasigaw na saad ni Julian, dahilan upang mapatayo na ang ina nito para lapitan ang anak. Julian, anak, kumalma ka muna. Wait for your father's explanation. Dahil sa sinabi ng ina, kumalma naman agad si Julian. Pero hindi pa rin naaalis ang sama ng tingin sa sariling ama. Then explain it. Napabuntong hininga na lang si Mr. Merkovo bago magsalita. May una pa ako naging asawa bago ang mom mo. Na-arrange marriage ako noon sa ina ng half-sister mo. Dahil mula pa noon, ganun ang tradisyon ng pamilya ko. Hindi rin nagtagal, we got divorced at pumayag naman ang mga magulang namin. Nitong nakaraan lang namin nabalitaan na patay na pala siya at may anak kami. Kaya Julian, hanapin mo sana ang ate mo. Ilang minuto rin silang nabalot ng katahimikan bago tumayo si Julian, pero bago ito umalis, nagsalita ito. I'll try my best to find her. Huling sambit nito bago umalis. Kaagad namang nagpaalam sina Sophie sa mag-asawa bago sinundan ng kanyang boss na papasok na ngayon sa kotse. At sa buong biyahe, tahimik lang si Julian at pansin nilang malalim ang iniisip nito. Kaya hindi na lumika ng ingay sina Sophie at ang driver. Nang makarating sila sa kumpanya, dire-diretso lang ito sa opisina nito. Dahilan upang mapabuntong hininga na lang si Sophie. Ilang linggo nang nagkukulong si Julian sa kanyang opisina. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin nahahanap ang nakatatanda niyang kapatid. Kaya umiinit ang ulo niya. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ng taong pumasok sa kanyang opisina pero agad niya itong pinutol. What? Sigaw niya at padabog na tanong dito. Nang tignan niya kung sinong pumasok, biglang nawala ang init ng kanyang ulo dahil si Sophie lang pala ito. What do you need, Sophie? Malumanay na tanong niya sa babae. Pasensya na sa abala, boss. Pero nandito na kasi si Detective Arturo. Dahil doon, agad niyang inutusan ng sekretarya na papasukin ito. Any news? Nahanap ko na po yung kapatid niyo, Mr. Merkovo. Nasa isang pampublikong ospital po siya ngayon. Ang pangalan niya, Jasmine Natividad. Agad namang binigay ng detective sa kanya ang address ng ospital. Kaya agad niya ring inabot dito ang bayad para sa serbisyo nito. Nang makaalis na ang detective, tumayo na rin siya agad upang puntahan ang ospital na tinutukoy nito kung nasaan ang kanyang kapatid. Nang makalabas siya ng opisina, nakita niya si Sophie na nakatayo habang nakatingin sa kanya. Agad niya nalang hinila ang kanyang sekretarya para samahan siya. Mabuti na lang. May dala siyang sariling sasakyan ngayon, kaya hindi nila kailangan ng driver. Sa buong biyahe, hindi mapakali si Julian dahil imbis na matuwa, kinakabahan siya dahil nasa ospital ang kanyang kapatid.
Pinapanalangin niya na sana walang nangyari sa kapatid niya. St. Elizabeth Medical Hospital. Nang makita niya ang pangalan ng ospital, mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Mabuti na lamang nandito si Sophie, kaya kahit papaano nababawasan ang kanyang kaba. Nang makapasok, agad siyang pumunta sa nurse's ward para magtanong. Good morning. Do you have a patient here named Jasmine Natividad? Tanong niya. Kaagad namang tinignan ng nurse ang records nito. Yes, sir. Actually, kahapon pa po siya rito. Pero wala pang kamag-anak na pumunta sa kanya. Dahil sa narinig, napalunok na lang si Julian. Batay sa kanyang nalalaman, wala nang ibang kamag-anak si Jasmine. Pwede niyo po ba kaming samahan? Tanong ni Sophie, kaya agad namang tumango ang nurse sa kanila. Habang sinusundan ng nurse, kumakalabog ng malakas ang puso ni Julian. Hindi niya alam, pero sobrang kabang nararamdaman niya. At sa tingin niya, may mangyayaring hindi maganda. Hindi rin nagtagal huminto na sila sa harap ng isang pinto at gano'n na lang ang paninigas ni Julian sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang nakalagay sa mismong pintuan. Morgue. Nang makita ang pangalang yon, natumba na lang siya ng tuluyan. Mabuti na lang naalalayan siya ng kanyang sekretarya. Kahit na nanghihina, agad silang pumasok doon. Doon niya nakita ang nag-iisang katawan na nasa loob na nababalot lamang ng puting kumot. Nakita niya ang pangalang Jasmine Natividad sa ulunan ng bangkay. Kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang takip at doon bumungad sa kanya ang mukha ng kapatid niyang wala ng kulay. Ibang-iba na ngayon ang kapatid niyang nakita niya sa litratong binigay ng detective sa kanya kanina. Kung doon sa litrato, puno ng kulay at sigla ang kanyang ate, ngayon naman, putlang-putla na ito. Doon na tuluyang napahagulhol ng malakas si Julian. Huli na siya. Kung sana nahanap niya agad ang kanyang ate, di sana nakita niya pa sana ito nung nabubuhay pa siya. Namatay po siya kahapon habang pinapanganak niya yung kambal niyang anak. Nakita namin siyang duguan sa labas ng ospital pero hindi na kinaya ng katawan niya yung sakit. Binawian na ng buhay. Pilit niyang pinupunasan ng kanyang luha. Pero traidor talaga ang mga ito. Dahil kahit anong pigil niya, hindi pa rin tumitigil ang pagtulo. Maaari po ba namin makita yung mga anak ni Miss Jasmine Natividad? Tanong ni Sophie. Mabuti na lamang, nariyan ang kanyang sekretarya para itanong ang mga tanong na nasa kanyang isipan lang. Sinulyapan muna nila ang kanyang ate bago sila lumabas doon at puntahan ang kambal na anak ng ate niya. Akala niya, sa nursery sila pupunta. Pero nalampasan na nila yon, kaya gano'n na lang ang pagtataka ni Julian. Hindi rin nagtagal, nakarating sila sa panibagong kwarto. At nang makapasok, doon nila nakita ang dalawang baby na nasa loob ng incubator. Sila ang anak ni Miss Jasmine. 8 months pa lang ang mga bata. Pero lumabas na agad sila. At dahil doon, delikado ang buhay nila. Habang tinitignan ng mga bata, hindi niya maiwasang mamangha. Sa tingin niya, babae ang nasa kanan, habang lalaki naman ang nasa kaliwa. Hala boss, tignan mo oh, cute na mga pamangkin mo. Masayang sambit ng kanyang sekretarya, habang nakatingin sa mga sanggol, at hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil napakaganda ni Sophie ngayon habang nakangiti. Dahil dito, nabawasan ang kanyang lungkot na nararamdaman. Nurse, pwede po ba naming hawakan yung kamay ng mga bata? Tanong ni Sophie habang nakaturo doon sa butas sa incubator.
na malapit sa mga kamay ng bata. Pwede naman po pero dapat sandali lang ah. Pagkatapos magsalita ng nurse, agad naman silang tinuruan kung ano ang dapat nilang gawin. Hinihintay niya ang gagawin ni Sophie, pero gano'n na lang ang pagtataka dahil nakatingin lang ito sa kanya. Why? Nagtatakang tanong niya. Ano pang hinihintay mo, boss? Hawakan mo na ang kamay ng mga pamangkin mo. Nung una, hindi pa siya sumunod sa sinabi ng sekretarya. Pero, si Sophie na mismo ang kumuha ng kamay niya para i-disinfect bago ito dahan-dahang ipasok sa butas ng incubator. Nang mahawakan niya ang kamay ng mga pamangkin, ganun na lang ang galak ng kanyang puso. Hindi man lang niya nakausap ang kapatid, pero may iniwan naman itong alaala sa kanila. Hello babies, ako nga pala ang tito nyo, and I'm happy to finally meet you. Mahinang bulong niya, habang may mga luhang tumutulo galing sa kanyang mga mata. Pagkatapos, agad din silang lumabas. Nalaman din nila na wala pang pangalan ng mga bata, kaya hindi pa nila naayos ang birth certificate ng mga ito. Ayaw niya sana magpadalos-dalos, pero kakailanganin na raw ito ngayon. Kaya nandito ngayon si Julian sa labas ng kwarto ng kambal kasama si Sophie. Helena at Archibald? No. Pearl at Leo? Still no. Sofia at Solomon? Mas dalong hindi yan. Ikaw bang nani ng kambal? Para isunod ko sa pangalan mo ang pangalan ng mga pamangkin ko? Grabe ka naman, boss. Paano hindi ko isusunod sa pangalan ko? Ayaw mo naman dun sa mga unang pangalan na sinabi ko. Naiinis na ring sambit ng kanyang sekretarya. Pangit mo. Sagot niya. Nakita niya pa kung paano manlaki ang mata ng babae. Pero imbes na pansinin yon, lumapit na lang siya sa nurse na kausap nila kanina. Hello sir, may naisip na ba kayo ipapangalan sa mga bata? Magalang na tanong nito, kaya tumango naman si Julian. Jacob, Solomon Mercovo at Julia, Sofia Mercovo. Sambit niya habang pinagmamasdan ngayon si Sophie na masama ang tingin sa kanya. Napakagandang pangalan. Aasikasuhin lang po namin yung birth certificate ng mga bata. Pati na rin ang katawan ng kapatid niyo para sa kanyang burol. Hindi alam ni Julian kung paano niya sasabihin ng mga ito sa kanyang mga magulang. Kakamatay lang ng ina ng ate niya. Pero agad din naman tong sumunod. Hindi rin nagtagal, binalak na nilang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Mabuti na lamang, nagpresenta si Sophie na magmaneho ng sasakyan. Dahil baka kung siya magmamaneho, maaksidente pa sila dahil wala siya sa sarili ngayon. Sa buong biyahe, tahimik lang sila pero ramdam niya ang panakanakang tingin sa kanya ni Sophie. May condolences, boss. Huwag kang mag-alala, malalampasan din natin to. Nandito lang ako palagi sa tabi mo para damayan ka. Maraming salamat, Sophie. Sana nga kayanin at malampasan ko pa to. Hindi rin nagtagal na ayos na rin kaagad ni Julian ang burol ng kanyang ate sa kanilang mansyon. Nung sinabi niya sa kanyang ama totoong nangyari, biglang nagkulong ito sa kwarto. At habang ang mga bata naman ay nasa ospital, dahil hindi pa rin sila pwedeng alisin sa incubator. Boss Julian, ayos ka lang ba? Napabalik sa ulirat si Julian ang tapikin ni Sophie ang balikat niya. Nandito siya ngayon, sa tabi ng kanyang ate. Dahil siya ngayon na nakatokang magbantay. I'm okay, Sophie. Mas mabuti pa siguro umuwi ka na muna. Alam kong pagod ka na. Sambit niya. Ilang araw na siyang hindi nakakapasok sa trabaho. At alam niyang sinasalo lahat ni Sophie ang mga trabahong naiwan niya. Pagkatapos niya roon, didiretso naman ang babae sa mansyon. Hindi pa naman ako pagod, boss. Alam kong kailangan mo rin ng tulong ko.
Napailing na lang siya sa inakto ni Sophie bago niya ito inaya na maupo sa kanyang tabi. Ganon na lang ang gulat niya nang hilahin ng babae ang kanyang ulo para mapasandal sa balikat nito. Nang lumapat ang ulo niya sa balikat ni Sophie, doon na siya tuluyang naluha. Matagal niya nang pinipigilan yun. Iiyak mo lang yan, boss. Dito lang ako sa tabi mo para damayan ka. Hinaplos-saplos pa nito ang kanyang buhok. Sa buong oras na yon, walang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ilang linggo na ang lumipas mula noong nailibing ang ate ni Julian. Papunta sila ngayon sa ospital para tignan ang kambal. Ang sabi ng mga doktor, maaari na daw sunduin ang mga bata dahil stable na raw ang lagay ng mga ito. Boss, excited ka na ba makita ang mga pamangkin mo? Masayang tanong niya sa amo, pero imbes na sagutin, inirapan lamang siya nito. Masungit na naman ang boss niya. Mukhang bumalik na ito sa dati. Nang makarating sa ospital, agad silang pumunta sa kwarto ng kambal at doon nila nakita na wala na sa loob ng incubator ang mga bata. Dali-dali naman siyang lumapit para hawakan ang mga ito. Pero agad siyang pinigilan ni Julian. May problema ba, boss? Disinfect your hands first before touching them. Napakamot na lang ng ulo si Sophie, pero sinunod niya pa rin ang utos ng boss niya. Nang makalapit sa mga bata, ganon na lamang ang kanyang pagkatuwa dahil maaari niya nang mabuhat ang mga bata. Una niyang binuhat si Jacob. Napakaliit nito. Sa tingin niya kapag hindi niya hawak na maayos ang bata, baka lumusot na lang ito sa kanyang braso. Mahina niyang hinihela si Jacob sa kanyang bisig hanggang sa nakita niyang hindi pa rin kinukuha ni Julian si Julia. May problema ba, boss? Di ako marunong magbuhat ng bata. Mahinang bulong nito, kaya dahan-dahan munang ibinaba ni Sophie si Jacob bago lumapit sa lalaki. Di tuturuan kita. Akala ko pa naman na practice mo na yung pagbubuhat ng bata eh. Nakita kasi kitang nanonood ng tutorial doon. Dahil sa kanyang sinabi, biglang namula ang tenga ni Julian. Kaya kaagad naman itong tumalikod sa kanya. Natawa na lang siya sa inaakto nito bago niya ito hilahin at paharapin sa kanya. Ganito lang yan, boss. Ilagay mo yung isa mong braso sa bandang uluhan ng bata habang yung isa sa bandang katawan. Kaagad namang sinunod ni Julian ang kanyang sinabi. Habang ginagawa yun ng lalaki, ginagabayan niya ito dahil baka bigla na lang nito mabitawan ng bata. Nang masigurado niyang hawak na nito mabuti ang bata, dahan-dahan siyang lumayo para buhatin din si Jacob at ilapit ito sa kanyang kapatid. Nang tignan niya ang lalaki, gano'n na lang ang kanyang pagkagulat dahil may namumuong luha sa mata nito. Kahit na wala na rito sa mundo ang ate ko, may iniwan naman siyang 2 supling sa amin. Ipinapangako kong aalagaan ko sila ng sobra-sobra. Mahinang bulong ng lalaki, pero narinig niya yon, kaya napangiti siya. Ilang minuto rin nilang hawak-hawak ang mga bata nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sabay silang napatingin at doon nila nakita ang mga magulang ni Julian na may mapanuksong tingin. Mukha kayong pamilya dyan. Dahil doon, agad lumayo si Sophie sa lalaki. Good morning po, tita, tito. Bati niya sa mag-asawa bago lumapit at pagmano sa mga ito. Napakagalang mo talaga. Ewan ko ba? At ayaw ka pang ligawan nitong si Julian? Nasa iyo na ang lahat. Kagandahan, katalinuhan, kasipagan, lahat-lahat na. Kaya san ka pa, anak? Ligawan mo na to si Sophie. Nakagat na lamang ni Sophie ang kanyang dila dahil siya'y nahihiya. Pinipigilan niya ring mapangiti dahil sa pinagsasasabi ng nanay ni Julian. Ay, tita, kung ano-ano na lang yung sinasabi mo. Ang mabuti pa hawakan mo na lang tong apo nyo. Pag-iiba niya ng usapan.
Kahit na gusto niya pang hawakan ng mga bata, iniabot niya pa rin to sa mga magulang ng lalaki dahil alam niyang yun ang dahilan para mabaling sa iba ang atensyon ng mag-asawa. Nang maging abalang mag-asawa sa kambal, napatingin na lang sila ni Julian sa isa't isa bago mapabuntong hininga. Patagong nasaktan na lang si Sophie dahil sa pinapakitang reaksyon ni Julian. Ayaw na ayaw talaga nito na naririnig kapag ang tungkol sa pinag-uusapan ay ang panliligaw. Hindi na kaya pang magtagal ni Sophie sa loob, kaya napagpasyahan niyang lumabas muna para magpahangin. Ramdam niya ang tingin sa kanya ni Julian habang palabas siya, pero hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Naglalakad siya ngayon sa ospital nang may bigla siyang nakabungguan. Aray! Sigaw niya sa sakit dahil napalakas ata ang pagkakatumba niya sa semento. Are you okay, miss? Tanong sa kanya noong nakabungguan niya. Mukha ba akong okay sa mata mo? Kita mong hinahawakan ko yung balakang ko dahil sa sakit? Tapos magtatanong ka pa? Masungit na sagot niya sa lalaki. Kung kailan pa kasi siya nagdadrama, doon pa may bumangga sa kanya. I'm sorry. Let me help you. Alok nito kaya agad niyang tinanggap yon. Inalok na siyang tulungan kaya sino ba naman siya para hindi yun tanggapin. Napag-alaman niyang kagagaling lang pala ng lalaki sa sakit. At balak lang nitong pumasyal, pero dahil sa katangahan nilang dalawa, nagkabungguan sila. Tanga mo naman kanina. Kita mo naman palang hindi ako nakatingin kanina sa dinadaanan ko. Ba't hindi na lang ikaw ang umiwas? Naiiritang tanong niya sa lalaki. Ewan ba niya? Biglang uminit na lang ang ulo niya. Kasalanan ko bang umiikot ang paningin ko kanina? Tapos biglang naging dalawa ka sa mata ko? Mali pala yung iniwasan ko. At saka ikaw yung maayos. Okay ka naman ah. Dapat nga ikaw yung nag-a-adjust eh. Akmang hahampasin niya ang lalaking kausap niya. Pero naalala niyang may sakit pala ito. Kaya hindi niya na yun tinuloy. Ikaw, ano palang ginagawa mo dito sa ospital? Tanong nito sa kanya. Sinamahan ko lang yung boss ko. Kasi ngayon na ilalabas ng ospital yung mga pamangkin niya. Mahigit 1 buwan din namin hinintay yun, no? Akala ko ba, matagal nyo nang hinintay makalabas ng mga bata. Pero bakit malungkot ka? Akmang sasagot sana siya, pero hindi niya yun natuloy. Bakit di mo ituloy? Di mo ba alam yung kasabihang mas maganda magkwento sa taong di mo kilala? Dahil hindi ka nila huhusgahan? Dahil doon napaisip ng malalim si Sophie. Ewan, pero nasanay na kasi siyang hindi sinasabi sa ibang tao ang problemang kinakaharap niya. Bukod doon, wala kasi siyang pamilya. Wala rin siyang kaibigan na mapagsasabihan. Kaya sinanay niya na lang ang sarili niya na kinikimkim yun. Ayaw niya ring sabihin sa lalaki ang problema niya. Dahil kakakilala pa lang nila. Pero hindi niya alam kung ba't komportable siya dito. Mula kanina, hindi siya nakaramdam ng pagkailang. Pero kung ayaw mo magsabi, ayos lang. May mga tao kasing hirap sila magsalita sa ibang tao. Kaya kung hindi ka komportable, wag mo na lang sabihin. Saad nito sa kanya. Komportable naman ako sa'yo. Mahinang bulong niya na naging dahilan upang mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Mabuti naman kung ganon. Magkwento ka lang din kung kailan mo gusto. Matagal ko nang gusto yung boss ko. Nung una, pinipigilan ko naman pero dahil sa panunokso ng mga magulang niya sa amin at sa mga kilos niya, tuluyan na ako nahulog. Napatigil muna si Sophie sa kanyang pagsasalita habang inaalala ang mga panahon kung paano siya naguluhan at tatakot nung ma-realize niyang nagugustuhan niya ang boss niya. Sa takot ko noon, hindi ako umamin. Baka dahil doon magbago bigla yung trato niya sa akin. Nalaman ko rin noon na kaibigan lang talaga yung turing niya sa akin. Kanina,
Tinutukso kami ng mga magulang niya pero mukhang nagalit ata siya. Siyempre masakit sa akin yun, 'di ba? Kahit na alam ko na magkaibigan at magkatrabaho lang kami. Minsan naisip ko sana mas sobra pa kami doon. Pero sino ba naman ako para maghangad ng sobra? Pagkukwento niya. Akmang pupunasan niya ang luha niya. Nang may daliring nagpunas ng kanyang luha sa kanyang muka. At nang tignan niya kung sino yon, ang lalaking kausap niya lang pala. Akmang pipigilan niya ang lalaki. Nang biglang may humila sa kanyang braso. Dahilan upang mapatayo siya sa kanyang kinauupuan. Nang tignan niya kung sino yon, doon niya nakita si Julian na magkasalubong ang kilay at mukhang galit. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, uuwi na tayo. Sambit ni Julian, kaya dali-dali niyang pinunasan ang kanyang luha. Napansin naman yun ng lalaki, kaya agad nitong tinignan na masama ang taong nasa likod niya. May ginawa ka ba masama sa kanya? Seryoso ang tanong ni Julian pero tinawanan lamang siya ng lalaki. Hindi ako nagpaiyak dyan, baka ikaw. Sambit nito. Kaya naman, pinanlakihan nito ng mata ni Sophie. Nakita naman yun ng lalaki kaya natawa na lang to. Paano ba yan? Aalis na ako. Kinagagala kita makilala, miss. Nakuha pa nitong kindatan siya bago umalis. Akmang susugurin nito ni Julian, pero mabuti na lang agad niya itong napigilan. Tama na yan, boss. Mabuti pa umalis na tayo dito. Hinilan na ni Sophie si Julian paalis doon, pero hindi man lang gumagalaw ang lalaki at nakatitig lang ito sa kanya. May problema ba, boss? Nagtatakang tanong niya. Are you sure you're okay? Tanong nito kaya nag-thumbs up siya bilang sagot. Kahit na nag-aalangan, mabuti na lang tinanggap ng lalaki ang rason niya. Ramdam niya ang bigat ng kanyang talukap, kaya alam niyang namamagayon dahil sa kakaiyak niya kanina. Pareho lang silang tahimik habang naglalakad pabalik sa kwarto. Akmang papasok na sana siya nang makita niya ang lalaki kanina na nakasilip habang nakathumbs up sa kanya. Ba't di ka pa pumapasok? Tanong ni Julian at akmang titignan nito ang tinitignan niya. Pero agad niyang tinulak papasok si Julian para hindi nito makita ang lalaki kanina. Pagkapasok, nakita nila ang mag-asawa na hawak-hawak pa rin ang kambal. Walang sinabi ang mga ito dahil mukhang napansin din nila ang kakaibang atmosfera ngayon sa loob ng kwarto. Inayos lang ni Sophie ang iba nilang mga gamit. At hindi rin nagtagal, lumabas na rin sila ng ospital. Si Julian ang nagdadrive ng sasakyan, siya naman ang nasa passenger seat. Habang ang mag-asawa, nasa likod at hawak ang kambal. Kasalukuyang nagmamaneho si Julian nang biglang magtanong ang kanyang ina. Ayos na ba kayong dalawa? Pansin ko kasing pareho kayong wala sa mood. Tanong ng ina ng lalaki kaya agad siyang napatingin kay Sophie at saktong nakatingin din pala ito sa kanya. Ayos lang po kami, tita. Sadyang pagod lang po kaming dalawa. Sambit ni Sophie at mukhang tinanggap naman yon ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ba't bigla na lang siyang nawala sa mood na makitang may kasamang ibang lalaki si Sophie kanina. Dati naman, ayos lang siya kapag may kasamang lalaki ito. Pero bakit ngayon, iba ang pakiramdam niya? Tila ayaw niyang makita si Sophie na may kasamang ibang lalaki. Gusto niya siya lang dapat at wala nang iba. Gusto niyang suntukin ng lalaking kausap ni Sophie kanina dahil bukod sa naaasar siya rito, nahuli niya pang sobrang lapit ng mukha ng lalaki kay Sophie. Kung di lang talaga siya pinigilan ng babae, baka sinugod niya ito kanina. Hindi rin nagtagal nakarating na sila ng bahay. Sigurado ka bang kaya mong alagaan itong mga bata, Julian? Tanong ng kanyang ama, kaya tumango lamang siya. Kung ganon, pinagkakatiwala ko na sa'yo ang mga anak ng ate mo. Sana ituring mo silang parang tunay na anak mo rin at iparamdam mo sa kanila
kung anong pakiramdam ng may magulang na nag-aalaga sa kanila. Patay na ang kanilang ina, kaya sana doble pa ang ibigay mo sa kanila. Mahabang litanya ng kanyang ama bago nila napagpasya ang umalis. Nang makaalis ang mga ito, agad niyang nilagay ang mga bata sa crib. Gusto na lang tignan ni Julian maghapon ng mga bata. Hindi siya makapaniwala na maayos na ang lagay ng mga ito. Pero kailangan pa rin nilang ipatingin sa doktor, buwan-buwan, para matignan kung may pagbabago ba. Ang cute nila, boss, no? Ganda rin naman kasi ng ate mo eh. Kaya panigurado nakuha nila yung kakyutan nila sa nanay nila. Nabaling ang atensyon niya sa kanan nang biglang magsalita ang babae. At gano'n na lang ang kanyang gulat nang makitang si Sophie to. Akala ko umuwi ka na. Nagtatakang tanong niya. Akala niya sinabay ng mga magulang niya si Sophie dahil hindi niya rin ito mahahatid. Dahil bukod sa siya nagbabantay sa mga bata, wala rin siyang katulong. Kaya wala siyang mapag-iiwanan sa kambal. Mamaya na lang muna siguro ako uuwi. Gusto ko pa makasama sina Jacob at Julia. Tignan mo, boss, hawak nila yung daliri ko. Dahil doon, agad naman niyang tinignan ang tinuturo ng babae. Kaagad siyang lumapit sa crib at doon niya nakitang gising na ang mga ito habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Sophie. Tignan mo, boss, gulat na gulat sila. Mukhang ngayon lang sila nakakita ng napakagandang nilalang na katulad ko. Oo na, ikaw na maganda. Pero malabo pa paningin ng mga yan. Baka naaalibadbaran sila sa mukha mo. Tingnan mo, nakakunot na yung noo ni Julia. Hindi kita ni Julia ang buong mukha ni Sophie. Pero alam niyang umirap ito. Nakita niya rin ang pamumula ng tenga nito. Biro lang. Maganda ka naman talaga. Ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ng gatas tong kambal. Mukhang gutom na sila kasi dinidede na nila yung daliri nila. Kaagad niya namang sinunod ang sinabi ng babae. Pero napatigil din siya kalaunan dahil nakalimutan niya kung gaano karaming tubig at takal ng gatas ang gagawin niya. Sophie, paano nga magtimpla ng gatas? Mahinang tanong niya. Seryoso ka dyan, boss? Nakalimutan ko. Alam mo ba kung ilang takal ng gatas sa tubig? Tanong niya. Kaya kaagad namang kinuha sa kanya ni Sophie ang bote ng kambal at may tinignan doon. Dahil baby pa lang sila, dapat konti pa lang ang tubig. Kita mo tong number 2, boss? Dapat hanggang dyan lang yung tubig. Tapos yung takal ng gatas, ilalagay mo isa lang. Pagkatapos, haluin mo yung gatas, tapos tignan mo kung malaki ba yung butas ng tsupon. Dahil baka mabulunan si na baby, tapos patakan mo na rin ng gatas yung kamay mo. Tapos tikman mo kung ayos lang ba yung lasa. Habang tinuturo yun ni Sophie sa kanya, hindi niya maiwasang mamangha. Dahil mukhang marami itong alam pagdating sa mga bata. Wow, alam mo lahat yan? Syempre naman, boss. Ako pa. Mabuti pa niyan, itimpla mo na rin yung gatas. Sa isang bote, sabayan mo ako para masanay ka. Tapos tuturuan naman kita ng tamang way para padidehin yung mga sanggol. Agad namang sumunod si Julian. At siniguro niyang tama talaga yon. Nang malasahan niyang ayos ang gatas, agad niya yung inabot kay Sophie na may malaking ngiti sa labi. Marunong na ako. Marunong na ako magtimpla ng gatas nila. Kung makaakto ka naman dyan, parang mas mahirap pa yung pagtimpla ng gatas kaysa maghanap ng investors. Dahil doon, tinawanan niya lang ang babae bago ito sundan. Ganito naman yung tamang way ng pagpapadede ng bata. Una, buhat-buhat mo sila sa braso mo. Dapat, mas mataas yung ulo. Dahil baka pumunta sa utak niyo yung gatas. Is that even real? Ewan. Pero wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Napatangutango naman si Julian. Kaagad nilagay ni Sophie si Jacob sa kanyang braso. At pagkatapos,
ay inabot sa kanya ang bote ng bata. Gusto niyang umiling pero kung di niya naman pag-aaralan, paano siya matututo? Nang sinubukan niya, gano'n na lang ang kanyang pagkatuwa dahil dumidede na ang isa niyang pamangkin. Medyo nakakangalay nga lang dahil mas nakataas ng konti ang isa niyang braso kung saan nakapatong ang ulo ni Jacob. Ito naman yung pangalawang way na pwedeng pagpapadedes sa bata. Kaagad namang binalingan ni Julian ng tingin ng babae. Pero, sinigurado niya pa rin komportable si Jacob sa kanyang bisig. Dapat, mataas yung una niya, tas dapat nakaside siya para hindi siya maalis sa ganong posisyon. Pwede mong hawakan ang legs niya o hindi naman kaya lagyan mo ng unan yung bandang likod nila. Dahil hawak na ni Julian si Jacob, si Sophie na lang ang nagpadede kay Julia. Hindi rin nagtagal, natapos na rin. At akmang ibababa niya na sana si Jacob sa crib nito nang bigla siyang pigilan ni Sophie. Wait lang boss, kailangan pa nating padighayin yung bata bago mo ihiga ulit. Kahit na nagtataka, sinunod niya naman to. Nasaan yung mga damit ng bata, boss? Tanong nito, kaya kaagad niyang tinuro ang gamit ng mga bata. Nang makita yun ni Sophie, kaagad itong kumuha ng damit bago ilagay sa balikat niya. Ganito gawin mo boss, hawakan mo yung ulo na ng bata. Habang yung isang kamay nasa puwitan niya. Tapos isandal mo si Jacob sa dibdib mo, pero dapat yung ulo niya nasa bandang balikat mo, yung sakto dyan sa damit. Para saan nga pala tong tela na nasa balikat ko? Baka kasi biglang magsuka yung bata kapag pinadighay. Mas mabuti na maging handa. Dahil doon, sunod naman niyang kinuha si Julia para padighayan. Pero kakaayos niya palang kay Julia sa balikat niya, bigla ito nagsuka na agad namang inasikaso ni Sophie. Sabi ko na sa'yo boss nagsuka tuloy si Julia. Habang inaasikaso ni Sophie ang suka na nasa kanyang balikat, hindi niya maalis ang tingin sa babae. Hindi niya alam pero paunti-unti nang nagbabago ang babae na ngayon sa kanyang paningin. Tila may hindi siya maintindihan sa kanyang nararamdaman ngayon. Sa buong araw na yon, tinuruan lang siya ni Sophie kung paano alagaan ang mga bata. Nakakapagod pa lang ginagawa nila. Pero kapag nakikita niya ang ngiti ng mga bata, biglang naglalaho na parang bula ang pagod na nararamdaman niya. I'm sorry kung di kita may hahatid. Sambit niya habang hinahatid ng babae hanggang sa labas ng kanyang pintuan. Ayos nga lang, boss. May binabantayan ka at naiintindihan ko yon. Gamitin mo na lang yung kotse ko. Suhestyon niya. Kaya nakatanggap siya ng hampas sa balikat. Ano na magkagamitin mo kung sakali? Alam mo namang isa lang ang kotse mo. Bibili ka lang ng bago kapag sirang-sira na yung kotse mo, di ba? Dahil doon, napairap na lang siya sa hangin. Anong magagawa niya? Wala siyang hilig mangolekta ng kotse. Kung di lang talaga yun kailangan, di naman siya bibili na yun. Mas gusto niya ang big bike. Don't worry, bibili na lang ako ng bagong kotse. Kaya gamitin mo na lang yung sasakyan ko. Nakita niya pang aangal pa sana ang babae pero nakatakbo na siya papunta sa kanyang kwarto. Dahan-dahan lang ang kilos niya dahil tulog na ang kambal at baka biglang magising ang mga ito. Nang makuha ang susi, agad siyang bumalik kung saan niya iniwan si Sophie at doon niya nakita ang babaeng nakasimangot habang masamang nakatingin sa kanya. Here's my key. Gamitin mo na maigi ang kotse ko Imbis na sagutin, nakatanggap lang siya ng irap. Pero tinanggap pa rin naman ito ang susing inaabot niya. Nang makita niyang nakaalis na ang sasakyan, agad siyang bumalik sa kwarto para matulog. Sa sobrang pagod, agad din siyang nakatulog. Kinabukasan maagang nagising si Sophie para dumiretso sa opisina. Nakalive kasi ngayon si Julian sa trabaho. Kaya siyang sumasalo sa lahat ng gawain ng kanyang boss. Pwera na lang sa pagpirma ng papeles dahil pinupuntahan niya si Julian para magpapirma ng mga yon.
Abala si Sophie sa kanyang ginagawa nang may biglang tumigil sa harap ng table niya. Mukhang ang dami mong ginagawa, Sophie. Iniwan ata ng boss natin lahat ng trabaho niya sa'yo. Imbis na sagutin, hinayaan niya lang ang dalawang babae. Ewan ko ba sa'yo at natagalan mo yan? Ang sungit-sungit at ang pangit naman na ugali. Kundi lang talaga gwapo at mataas magpasahod, baka nag-resign na ako. Pabagsak na hinampas ni Sophie ang lamesa. Inangat niya ang kanyang ulo at doon tinignan ng masama ang dalawa. Sino ba kayo para sabihin niya sa kanya? Hindi naman magsusungit o magagalit si Julian kung inaayos niyo lang yung trabaho niyo at di kayo tatanga-tanga. Matalim na sambit niya bago lingunin ng babaeng pinagsabihan ng masama ang boss niya. At ikaw naman, ayusin mo yung pananalita mo. Baka mamaya hindi mo namamalayan na nasa tagiliran mo na pala itong ballpen na hawak ko. Hindi ka lang nilandi pabalik ni Julian nung nilandi mo siya. Kung makaakto ka para may ginawa siya sa'yo masama Kung wala rin naman kayo magandang sasabihin, pwede na kayong umalis. Hindi gumalaw ang dalawa sa kanilang kinatatayuan kaya tumayo si Sophie para ayusin ang kanyang mga gamit at umalis doon. Habang naglalakad siya, bigla siyang huminto para harapin ulit ang dalawa. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makakarating lahat kay Julia ng mga sinabi niyo. Mag-ayos na rin kayo ng gamit niyo. Dahil last day niyo na ngayon sa kumpanya. Sambit niya bago dumiretso sa elevator. Nang makarating sa parking lot, agad siyang sumakay sa kotse ni Julian at nagmaneho patungo sa bahay ng lalaki. Ilang minuto rin ang lumipas, nakarating siya doon. Ilang beses na siyang nag-doorbell pero wala pa ring lumalabas kaya napagpasyahan niyang gamitin ang spare key na binigay ni Julian. Nasaan na ba ang lalaking yun? Tanong niya sa kanyang sarili nang malibot niya ang buong first floor pero hindi niya pa rin talaga makita ang lalaki. Hindi rin nagtagal na pagpasyahan niyang pumunta sa second floor. At kwarto ni Julian ang una niyang pinuntahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita si Julian na nakaupong natutulog sa headrest ng kama habang hawak ng sabay ang kambal. Makikita sa mukha ng lalaki na kulang ito sa tulog dahil nangingitim na ang ilalim ng mata nito. Ayaw niya naman makaistorbo kaya dahan-dahan siyang lumapit kay Julian para kunin ang kambal at ibalik ang mga bata sa crib nila. Akmang kukunin niya palang si Julia nang biglang nagising si Julian. Good morning, boss. Akin na muna yung kambal ha, para makapagpahinga ka na maayos. Nung una, ayaw pa nitong pumayag. Pero dahil sa antok ng lalaki nakuha niya ang mga bata. Matulog ka na muna, boss. Tignan mo yung mata mo. Meron ka ng black eye, ang itim mo. Dahil doon, hinaplos ni Sophie ang mukha ni Julian na nakapikit ngayon. Paano ang mga bata? Tanong nito. Ako nang bahala, kaya matulog ka na dyan. Ang sekretarya mo ang magbabantay sa kanila. Hindi rin nagtagal nakatulog na si Julian. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Daig pa nitong anghel kapag tulog pero kapag gising, demonyo naman. Kaagad din siyang lumapit sa kambal at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Sophie nang makita niyang gising na ang mga ito at nakatingin sa kanya. Dahil doon agad niyang binuhat ang kambal para ilagay sa kabilang kwarto. Baka kasi biglang umiyak ang mga bata at magising si Julian. Kayo talaga mga bata kayo? Pinapahirapan niyo ang Tito Julian niyo. Pagkausap niya sa mga ito, ang cute niyo talaga. Sana kapag nagkaanak ako, yung kamukha niyo sana. Wala silang ibang ginawa kundi maglaro hanggang sa may kakaibang amoy na naamoy si Sophie. Akmang hahanapin niya yon kung saan ang galing nang biglang umiyak si Jacob. Kaya nilapitan niya ito at mas lalo pang lumakas ang mabahong amoy
At doon niya na-realize na dumumi na ang bata. Matapos niya itong linisan, agad siyang bumalik sa kwarto ni Julian. At nakita niya ang lalaking kinukusot ang mga mata at mukhang kagigising pa lang nito. "How's your sleep?" "Feel ko ngayon lang ulit ako nakatulog ng ganito kapayapa." Natawa na lang siya sa sinabi nito. Pagkatapos niyang mailagay sa kribang dalawa, napagpasyahan niyang lumapit sa lalaki pero bigla na lang siyang napatid na naging dahilan ng pagkatumba niya. Napapikit na lang si Sophie at hinihintay niya ang pagbagsak niya pero imbis na sakit ng katawan ang maramdaman niya, isang malambot na bagay na nakadikit sa kanyang labi ang naramdaman niya. Agad niyang minulat ang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ng lalaki. Sobrang lapit nila sa isa't isa at halos maduling na siya. Mukhang alam niya na rin kung ano ang malambot na bagay na yon. Nang magising ang diwa, agad siyang tumayo, dahilan upang maghiwalay ang labi nila ni Julian. Ramdam niya ang init ng kanyang muka, kaya tumalikod siya para paypayan ang sarili. I'll just go to the bathroom." Nauutal na sambit ni Julian. Akmang may sasabihin sana si Sophie pero hindi na yun natuloy dahil nakapasok na ito sa banyo. Nang makapasok sa banyo, agad ding hinawakan ni Julian ang kanyang dibdib. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Ramdam niya rin ang pamumula ng kanyang buong muka. Balak niya sanang saluhin si Sophie dahil kapag hindi niya ito sinalo, paniguradong masasaktan to. Pero hindi niya naman inaasahan na mahahalikan niya ang babae. Ilang minuto pa siyang tumambay sa banyo para pakalmahin ang sarili. Nang masiguro niyang kalmado na siya, agad siyang lumabas para sana kausapin ang babae. Pero tila nabasag ang kanyang puso nang makitang umiiyak si Sophie habang nakaupo sa kanyang kama. "Why are you crying?" Natatarantang tanong niya na makaupo siya sa tabi ng babae. Agad niya namang pinunasan ang luha nito. "Do you hate me now, Julian?" "Ba't mo naman naisip yan?" "Dahil pagkatapos tayo mag-kiss, bigla ka nalang nagtago sa banyo. Paano nandidiri ka pa sa akin? Ganyan mo na ba talaga ako, hindi ka gusto?" Kahit anong pigil niya dito, hindi pa rin to tumitigil sa pag-iyak. "Hindi ako nandidiri. Nabigla lang ako kasi aksidente tayo naghalikan. Hindi maganda yun sa magkaibigan." Ramdam ni Julian ang pait ng sinabi niya ang salitang kaibigan. Alam niyang ibang nararamdaman niya sa babae ngayon. Sa mga nagdaang araw, walang ibang ginawa si Sophie kundi tulungan siya, kaya nahulog na ang loob niya dito. "Pero hindi kaibigan ang turing ko sa'yo." Sigaw nito na nagpagulat kay Julian. Hindi na nga siya magugustuhan pabalik. Tapos hindi rin pala kaibigan ang turing ng babae sa kanya. "Kasi mahal kita. Mahal kita, Julian." Naistatwa si Julian sa sinabi nito. Tila nabingi siya. At ang narinig niya lang ay ang mga katagang binitiwan ni Sophie. "Matagal na kitang mahal. Magdadalawang taon pa lang ako bilang sekretarya mo, nahulog na yung loob ko sa'yo eh. Kasi ganyan ka, yung pinapakita mo sa akin. Wala akong pamilya, pero pinadama mo sa akin kung gaano kasarap na magkaroon ng pamilya. Nung una, pinigilan ko pero ano magagawa ko? Tinamaan ako sa'yo eh." Nakatulala lamang siya sa isang gilid habang pinoproseso sa kanyang utak ang mga narinig. Sobrang tagal na pala siyang minamahal ni Sophie. Habang siya, ngayon lamang. Alam na niya ang dahilan kung bakit parang nasasaktan si Sophie tuwing nagagalit siya sa tuwing tinutukso sila ng mga magulang niya. "I'm sorry." Biglang naputol ang akmang sasabihin ni Julian dahil tinakpan niya ang bibig nito. "Huwag mo nang sabihin yan. Hindi ko ata kakayanin kapag nanggaling mismo sa bibig mo eh." Gustong magsalita ni Julian. Pilit tinatanggal ang kamay ng babae sa kanyang bibig. "Ayoko marinig mula sa'yo na hindi mo masusuklian ang pagmamahal ko. Alam ko naman yun, umpisa pa lang." Napakamot na lang ng ulo si Julian. Dahil sa sinabi nito, "Ang drama mo." Hindi niya napigilan pang magsalita.
kaya nanlaki ang mata ng babae. Mabuti na lang tinanggal na nito ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Napaka-insensitive mo naman. Kita mo na nga, umamin yung tao at nagdadrama dito tapos gaganyanin mo. Totoo naman kasi ang drama mo. Hindi mo man lang ako patapusin magsalita. Paano ko masasabi sa iyo na nagugustuhan na rin kita kung tatakpan mo yung bibig ko? Mabilis na sambit niya. Huli niya na na-realize kung anong sinabi niya kay Sophie. Kaya gulat itong bumaling sa kanya. Tumayo si Sophie sa kanyang kinauupuan. Kaya akmang hahawakan niya ang braso ng babae. Pero mabilis ito nakaalis. Napahilamos na lang sa mukha si Julian. Hindi niya na alam kung ano bang dapat niyang gawin. Nakatulala lamang siya hanggang sa napagpasyahan niyang tumayo para mag-ayos ng sarili. Pagkatapos, agad niyang tinawagan ng mga magulang. Hello, ma'am. Pwede bang kayo muna magbantay sa kambal? Tanong niya sa ina na nasa kabilang linya. Pwede naman. Matanong ko lang, saan ka ba pupunta? Pupuntahan ko lang yung future daughter-in-law niyo. Hindi na niya hinintay pang sumagot ang mga magulang at bigla niya na lang pinatay ang tawag. Habang hinihintay ang mga magulang, inayusan niya muna ang mga bata. Hindi rin nagtagal dumating na mga magulang niya. Nang tignan niya ang mga ito, may kakaiba sa kanilang tinginan. Sino ba yung future daughter-in-law na yung tinutukoy mo? Tanong ng ina niya sa kanya, pero tumawa lang siya dito bago umalis. Mabuti na lang talaga, nakabili na siya ng bagong kotse niya. Dahil kung hindi, paniguradong hanggang ngayon nag-iisip siya kung paano makakaalis. Lumipas ang 30 minutos, nakarating din siya agad sa kanyang kumpanya. Habang papasok, kita niya sa mukha ng mga empleyado ang gulat. Ang alam kasi nila, ilang buwan din siyang mawawala pero hindi yun nasunod. Nang makarating siya ng opisina, nakita niya si Sophie na nakatulala sa isang tabi. Habang may mga kumpul na papeles sa paligid nito, hindi na siya nag-isipan ng kung ano-ano. Tumakbo na siya papunta kay Sophie. Mukhang nakuha naman yun ang atensyon ng babae kaya napatingin to sa kanya. Akmang magsasalita sana ito pero hindi yun natuloy dahil halik niya sumalubong sa babae. May lamesa na nasa pagitan nila pero hindi yun naging hadlang para mas lalong ilapit sa kanya ang babae. Julian, anong ginagawa mo? Hinalikan niya ulit ito kaya naputol na naman ang sinasabi nito. Bakit ka tumakbo? Pagkatapos ko sabihin ang nararamdaman ko sa'yo. Tanong niya sa babae, pagkatapos ilayo ang mukha niya dito. Malay ko ba kung hindi totoo yung sinasabi mo? Baka gawa-gawa mo lang yun. Tumawa naman si Julian. Kung ganun, ipapaalala ko sa'yo yung mga sinabi ko kanina. Mahal na mahal kita, Sophie. Oo, huli na nung ma-realize ko yon. Kaya ayoko na magpakatorpe. Baka maunahan pa ako ng iba dyan. Gusto ko lang din sanang itanong sa'yo to, Sophie. Pwede ka bang ligawan? Nang marinig ni Sophie ang mga salitang yon, tila may mga paru-parong nagwawala sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwala na gusto siyang ligawan ng lalaking matagal niya nang inaasam-asam. Masungit, maselan sa babae si Julian, kaya gano'n na lang ang kanyang gulat dahil siya ang nagustuhan nito. Niligawan mo ko? Of course. I want to know you more. Sa 5 taon nating pagsasama, bilang magkatrabaho, wala pa akong alam masyado sa'yo. Kaya gusto ko tang ligawan para makilala pa kita ng sobra. Napatakip na lang na mukha si Sophie at pilit tinago ang pamumula ng kanyang mukha. Sige, pumapayag na akong magpaligaw sa'yo. Mahinang bulong niya, pero mukhang narinig naman ito ang sinabi niya. Kaya dali-dali itong pumunta sa tabi niya at niyakap siya. You will not regret this. Bulong ni Julian bago halikan ng kanyang pisngi. Ilang araw ang lumipas, patuloy pa rin si Julian sa panliligaw sa kanya. Balik trabaho na rin ang lalaki. Dahil pinilit ito ng mga magulang niya
na kumuha na magbabantay sa mga bata. Nung una, ayaw nitong pumayag. Pero pinili talaga ito ng mga magulang nito kaya wala na nagawa pa si Julian. Ngayon, balak nilang puntahan ng mga bata. Hinihintay niya lang ang lalaki dahil may meeting ito ngayon. Saktong katitingin lang naman ni Sophie sa kanyang relo nang biglang may humalik sa kanyang pisngi. Agad niyang hinarap kung sino yon at nakita niya si Julia na may hawak na bulaklak. Flowers for the most beautiful woman I've ever met. Bati ng lalaki sa kanya habang inaabot ang bulaklak. Agad niya naman yung kinuha at pasimpleng inamoy. Napangiti na lang siya dahil wala pang isang araw ang lumipas na hindi siya nito binibigyan ng bulaklak. Malapit na ngang mapuno ng bulaklak yung apartment niya. Kapag narinig ka ni tita, paniguradong lagot ka sa kanya. Ayos lang yan. Dahil ikaw lang naman ang sinabihan ko nun. Baka, kiligin pa nga yun kapag narinig tayo. Ikaw pa naman ang paborito nun. Sagot ni Julian habang inaalalayan siya papunta ng sasakyan nito. Habang nasa loob ng kotse, yakap niya lang ang bulaklak habang hindi niya pa rin inaalis ang tingin niya sa bulaklak. Kay Julian niya palang naranasan ng ganito. Nagkaroon siya ng manliligaw pero hindi ganito ang nangyari. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ni Sophie dahil iba si Julian sa kanila. Nang makarating sa bahay ni Julian, hindi niya na hinintay pa ang lalaki na pagbuksan siya ng pinto. Agad siyang pumasok ng bahay at hinanap agad ang kambal. Nang makita ang mga ito na kasama ang babysitter, agad niyang pinuntahan ng mga bata. Kamusta na kayo, Julian Jacob? Ilang linggo ko lang kayong di nakita pero ang lusog-lusog niyo na. Mahinang pinisil-pisil ni Sophie ang pisngi ng kambal at imbis na umiyak ang mga ito mukhang tuwang-tuwa pa. Mukhang na-miss nila ang tita Sophie nila. Sambit ni Julian na nakaupo na ngayon sa kanyang tabi. Feel ko, ako ang nanay ng kambal eh. Ayoko na silang malayo sa akin. Talagang ikaw naman ang magiging nanay nila kapag pinakasalan mo ako. Sambit ni Julian na naging dahilan upang mapasimangot siya. Asa ka naman papakasalan kita, di pa nga kita sinasagot oh. Ayos lang, kahit di mo pa ako sinasagot. Basta ang mahalaga na ipapakita ko sa iyo yung pagmamahal ko. Napanganga na lang si Sophie sa mga sinabi ng lalaki. Kung sa ibang tao niya lang siguro narinig ang mga katagang yon, paniguradong nandiri na siya. Pero ewan niya ba? Nung si Julian na nagsabi, ngayon kinikilig siya. Sa puntong yon, nagkatitigan lang sila. Kita niya kung paano tignan ni Julian ang labi niya. Bago nito dahan-dahang ilapit kay Sophie ang muka. Napapikit na lang si Sophie at hinihintay niya lang ang pagdidikit ng kanilang labi. Nang biglang may nagsalita, dahilan upang maitulak niya papalayo ang lalaki. Ano ba yan? Maghahalikan pa talaga kayo sa mismong harap ng apo ko. Nang tignan niya kung sino yon, gano'n na lang ang hiyang naramdaman niya dahil nahuli sila ng ina ni Julian na ganoon ang ginagawa. Mamaya na lang kayo mag-kiss kapag nakaalis na kami. Napasapu na lang siya sa kanyang muka habang pilit na itinatago ang pamumula nito. Kahit kailan naman napakarong timing mo. Naaasar na sambit ni Julian, kaya agad niyang hinampas ang lalaki. Kung ano-ano kasi ang lumalabas sa bibig nito. Kasalanan ko pa talaga. Gusto ko lang naman makita ang mga apo ko. Pero hindi niyo man lang muna ako sinabihan. Nagagawa na pala kayo ng panibagong apo ko. Kung sinabi niyo lang sana agad, di sana hindi na ako nakaistorbo, di ba? Gusto nang umalis ni Sophie dahil hindi niya na kinakaya pa ang kahihiyang nararamdaman niya ngayon. Si tita naman, mabuti pa samahan na kita papuntang kusina. Para may kasama ka pong mag-ayos niyang pinamili mo. Sambit niya bago tignan si Julian. Akmang magsasalita pa sana ang lalaki, pero pinanlakihan niya ito ng mata. Bago niya hilahin ang ina ng lalaki papuntang kusina. So, anong score between you?
Tanong ng ina ni Julian, habang nang aasar na nakatingin sa kanya. 10/100 po, tita. Pabalang na sagot niya, kaya nakatikim siya ng kurot sa matandang babae. Ikaw talaga? Kita mo seryoso tong tanong ko sa'yo, pero yung sagot mo ay pabalang. Napakamot na lang siya sa kanyang noo, bago lumapit sa matandang babae at yakapin to sa bewang. Tita, ayos lang ba sa'yong maging daughter-in-law mo ko? Tanong niya, at nakatanggap naman siya na isang pitik sa kanyang noo. Of course! Baka nakakalimutan mo na ilang beses ko nang tinutukso sa'yo ang anak ko. Pero ang manhid ng lalaking yon, buti na lang talaga at nagising siya sa katotohanan at napiling ligawan ka niya. Naaalala niya pa na palaging tinutukso sa kanya si Julian. Kaso noon, wala talagang pakialam ang lalaki. Kaya napagpasyahan na lang ng ina nito na ireto na lang sa ibang anak. Parang hindi mo nireto sa iba yung anak mo, tita. Puro setup ka pa nga ng blind date sa kanya, tas sa akin mo sasabihin yan? Baka nakakalimutan mo, sa akin mo pa sinasabi para malagay ko sa schedule niya. Akala ko kasi, kapag ginawa ko yun magsiselos ka. Tapos gagawa ka ng paraan para hindi matuloy yung blind dates, kaso wala ka namang ginawa. Napakamot na lang sa ulo si Sophie at hindi na nagsalita pa. Habang inaayos sa mga pinamili, biglang may yumakap sa kanya. Kahit hindi niya tignan, alam niya kung sino ito, base pa lamang sa amoy ng pabango ng lalaki. Ano ba naman yan? Kita ang nandito ako tas magyayakapan kayo? Papuntahin mo kasi si Daddy. Para hindi ka naiinggit dyan. Ayain mo na rin siya mag-date para umalis ka na rito sa pamamahay ko. Sa buong oras na yon, walang ibang ginawa ang mag-ina kundi mag-away. Habang pinapanood niya ang lalaki, masasabi niya na mas lalo niyang minahal ngayon si Julian. Mabuti na lang talaga at nabihag ang lalaki sa kagandahan niya. Dahil kung hindi, paniguradong tatanda na lang siyang dalaga. Abala siya sa panonood sa kambal nang biglang may magtakip ng kanyang mata. Akmang tatanggalin niya yon nang biglang magsalita si Julian. Huwag mong tanggalin yung piring mo kung ayaw mo masira ang sorpresa ko sa'yo. Natawa na lamang siya pero sinunod niya pa rin ang lalaki. Wala siyang nakikita kaya inaalalayan siya nito sa paglalakad. Hindi rin nagtagal, tumigil na sila at agad namang sinabi ni Julian na maaari niya nang tanggalin ang piring na kaagad niyang sinunod. Pagkatanggal niya, bumungad sa kanya ang hardin ni Julian na maraming palamuti. May mga bulaklak din sa paligid. Inikot ni Sophie ang kanyang tingin at dahil doon, bigla na lang siyang naiyak nang mabasa niya ang nakasulat. Will you be my girlfriend? Napatingin siya sa lalaki nang marinig niyang binasa nito ang nasa kanilang harapan. Pakulo mo ba to? Alam ko kasing mahilig ka sa sorpresa kaya naisipan ko tong gawin. Mahal na mahal kita. Handa akong gawin lahat. Makita lang kita masaya. Now, I want to ask you again. Will you be my girlfriend? Bago sumagot, isang matamis na halik ang binigay niya sa lalaki. Yes, tayo na. Sigaw niya. Dahil doon, agad siyang niyakap ng lalaki at sabay na umikot. Kita niya ang kasiyahan sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na ang lalaking dati niyang inaasam, mapapasa kanya sa bandang huli. Sa bandang huli sila rin dalawa nagkatuluyan. Makalipas ang 1 taon at kalahati, ikinasal na rin sina Julian at Sophie. At tuluyan na nilang inampon ng mga bata. Dala ang kanilang apelyido sa birth certificate ng mga ito. Sila na nagpalaki at nang mabuntis pa si Sophie sa kanilang pangatlong anak, masayang masaya si Julian doon. Wala nang mahihiling pa ang lalaking dating masungit na ngayon ay lalaking punong-puno ng pag-ibig at kasiyahan at kitang-kita yon sa mukha ni Julian. Wala na siyang mahihiling pa.
Nasa kanya na ang kanyang kapayapaan at kayamanan. At yun ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Virginia Salarza, Duege Acuyan, Asila Cortez, Genevieve Alonzo, Hermina Kawayonan, Jenny G, Inday Samante, Raylan Pudadera, Inday Lebra, Hayati Heidi, Rose Melendres, Rose Amistad, Jacqueline Pascual, Maricel Cabigon at Rosita Nicolas. Maraming salamat po sa inyong lahat.